Ang sabi nila ay mahalaga sa buhay ng tao ang pagkakaroon ng kaibigan. Kaibigan na masasandalan mo sa mga oras ng kalungkutan at problema. Ikaw ka barangay. Natagpuan mo na ba ang kaibigan na handa kang damayan sa anumang problema? Masasabi na ang isang kaibigan ay para na ring pamilya sa labas ng ating tahanan. Katulad din ng ating mga pamilya ay maaari silang mahingan ng tulong sa mga oras na ikay nangangailangan. Malalaman mo rin at tunay ang isang kaibigan dahil hindi ganito iiwanan sa oras ng kagipitan. Bukod dito, ang mga kaibigan natin ay may tuturing na kasangga sa ating buhay. Dahil sa ating mga kaibigan mas nakikilala natin ang ating mga sarili. Ito ay dahil mas komportable tayo sa kanila at lumalabas ang ating tunay na pagkatao kapag kasama sila. Pero ating pakakatandaan na ang kaibigan ay dapat din nating mahalin at irespeto. Hindi yung maaalala mo lang kapag may kailangan ka o may problema ka. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Selena, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Lemery, Batangas. Sumulat ako upang ibahagi ang kwento kung paano nga ba natin dapat pahalagahan ang ating mga kabarangay. Para maging aware ang lahat na ang pagkakaroon ng kaibigan ay hindi lang basta para may maihingan ka ng tulong o mapaglalabasan ng problema. Dahil mas madalas ay nakakalimutan na talaga natin kung ano nga ba talaga ang kahalagahan ng isang kaibigan. Hindi sila yung maaalala mo lamang kapag may kailangan ka. Dapat ay may gawin din tayo para sa kanila dahil ang totoong magkaibigan ay nagtutulungan at hindi ka iiwanan sa oras ng kagipitan. Papa Dudut, third year college ako noon nang makilala ko si Tristan, ang first love at first boyfriend ko. Kilalang tahimik ako noon sa school at madalas din akong mabansagang nerd. Ugali ko nga na kung hindi mo ako kakausapin ay hindi rin kita kakausapin. May mga iilan akong kaibigan pero dahil sobrang seryoso ko sa pag-aaral noon ay walang nagtatagal na kaibigan sa akin. Ang sabi nila ay wala na raw akong inatubag kundi ang mag-aral. May mga pagkakataon pa na lagi akong nasasabihan na killjoy dahil hindi man lang ako marunong maka-appreciate ng joke. At mas madalas pa na puro pag-aaral ang inaatupag ko kesa sumasama sa kanila para gumimik. Naiinis din sila kapag pinagsasabihan ko sila na mag-aral ng mabuti. Dahil nga doon ay tinanggap ko na lamang na gagraduate akong walang kaibigan at magiging malungkot ang college days ko katulad noong high school ako. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko si Tristan, ang basketball varsity player ng aming school noon. Hindi siya kagwapuhan pero malakas ang datingan niya dahil na rin sa husay nitong pumorma. Hindi naman lingid sa akin kung sino siya at ano siya sa school. Sadyang wala lang talaga akong pakialam sa ibang tao noon dahil ang importante lang naman sa akin ay ang makagraduate ako ng matiwasay. Pero hindi nga ganon kaganda ang simula ng pagkakakilala namin ni Tristan. Lalo pa at nananahimik lamang naman akong nakaupo sa may bleachers at busy sa pagbabasa ng libro noon nang bigla niya akong aksidenteng natamaan ng bola sa mukha. Pakiramdam ko nga na mga oras na yun ay umikot ang paningin ko at nayanig ng bonggang-bongga ang utak ko.
Naku, sorry. Okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Ano ka ba, tol? Sinargo mo nga ng bola sa mukha eh. Tapos itatanong mo pa kung okay lang siya. Ayos ka rin eh, no? Manahimik ka na nga, tol. Di ka nakakatuwa eh. Miss, sorry talaga ha. Nasaktan ka ba? Hindi ba obvious? Nabali mo nga yata ilong ko eh. Sorry. Di ko talaga sinasadya. Napalakas kasi yung hagis ko ng bola. Ano pa nga ba? Kung bakit ba naman kasi dito mo napiling pumwesto para magbasa ng libro? Di mo ba nakikitang nagpa-practice kami? May library naman ah. Doon ka magbasa. Eh dito ko gusto magbasa eh. May magagawa ka? Nagsasuggest lang naman ako ah. Para wala ng bola na tatama sa mukha mo. Tama na nga sabi, tol eh. Alam mo di ka nakakatulong. Tristan, ikaw na kumausap sa babaeng yan. Pag di ako nakapagpigil, baka ako pa bumato ng bola sa mukha niya eh. Bahala nga kayo mag-usap. Pasensya ka na sa tropa ko ha. Ganun lang talaga yun. Di ko naman tinatanong. Ang sungit mo naman. Nagsorry na nga ako eh. Wala akong paki sa sorry mo. Tsak ka na nga! Teka, wag ka munang umalis. Nakita ko kasi kung gaano kalakas yung pagtama ng bola sa'yo eh. Baka nahihilo ka o may iba pang masakit sa'yo. Nahilo ko, malamang. Ikaw ba naman tamaan ng bola sa mukha eh? Sa'yo ko kaya gawin? Sorry talaga. Halika, daling kita sa klinik. Hindi na! Ay, naalog yung utak ko dun ah. Magiging bobo pa yata ako. Teka, pauwi ka na ba? Hatid na kita. Para naman makabawi ako sa'yo. Hindi na nga. Sa library lang naman ang punta ko. Sige, hatid na kita ron. Mukha ko lang ang tinamaan, hindi pa ah. Bakit ba ang sungit mo? Nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Kaibigan? Tapos pag nagkagipitan, magsisipulasan kayo ng takbo? Uy, hindi naman ako ganun. Mabait ako. Ganyan din sinabi nila sa akin dati eh, pero ano? Iniwan lang din nila ako. Lalim naman ang hugot mo. Sino ba yun? Wala ka na ron. Tsaka bakit mo ba ako sinusundan? Hatid na kasi kita. Baka bigla ka mahilo o kaya himatayin ka. Walang sasalo sa'yo kung di kita susundan. Nakikita mo ba yung future? Hindi. Bakit? Astig kasi mga prediction mo. Ano ba yan? Ngayon naman binabara mo ako. Eh lubayan mo ako kung ayaw mong mabara lalo. Bakit ba ang sungit mo? May regla ka ba? Hoy! Excuse me. Tapos na ang menstruation cycle ko. Pwede ba? Lumayas ka sa harapan ko? Eh di dito na lang ako sa likod mo. Ano ba? Di mo ba talaga ako tatantanan? Gusto ko nga kasing makipagkaibigan sa'yo kaya hindi kita tinatantanan. Ako nga pala si Tristan. Di ko tinatanong. Sus? Ikaw, ano bang pangalan mo? Wala ka na ron. Patingin nga. Hoy! Bitawan mo nga yung ID ko! Nice to meet you, Selena. Sige, maiwan na kita ah. Papa Dudut, hindi ko akalain na sobrang kulit pala niya at hindi kanya titigilan hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero dahil nga sa pangyayari na yon ay naging simula yon ng pagkakaibigan namin ni Tristan. Habang tumatagal din ay unti-unti ko siyang nakikilala. Madaldal siya at may pagkakwela. Yung tipong matatawa ka na lamang at maiinis sa kanya dahil kadalasan nga sa mga biro niya ay corny. Pero pala kaibigan din siya kaya naman halos lahat yata ng mga estudyante sa school ay kasundo niya. Sa araw-araw nga na palagi kaming magkasama noon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Pero minabuti kong itago ang nararamdaman ko dahil sa takot na layuan niya ako at i-reject niya ako, Papa Dudut. Ayaw kong isugal ang pagkakaibigan namin dahil lang sa namumuo kong feelings para sa kanya. Isa pa ay kontento naman ako na magkaibigan lamang kami, at least ay malaya ko siyang nakakausap at nakakasama. Naisip ko nga rin noon na baka puppy love lang ang nararamdaman ko para kay Tristan dahil teenager pa naman kami ng panahon na yon. At marahil ay nasanay lang din ako na lagi ko siyang kasama. Pero napatunayan kong hindi lang basta puppy love ang nararamdaman ko para sa kanya. Noong isang araw ay pinakilala niya sa akin ang babaeng nililigawan niya na taga-kabilang seksyon. Halos maiyak ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Nasaktan ako sa kaalaman na hindi na lang ako ang babaeng magiging malapit sa kanya.
na may iba nang pwedeng magmay-ari ng atensyon niya na dati ay sa akin lang niya ibinubuhos. Pero hindi naman ako tumutol sa love life niya kahit pa nasasaktan ako. Bagkos ay sinuportahan ko siya sa mga paandar niya sa panliligaw dito hanggang sa tuluyan na nga niyang napasagot ang babaeng nililigawan niya. Wala rin naman akong nagawa dahil magkaibigan lamang kami at mas pinili ko na lamang na maging masaya para sa kanya. Pero wala pa nga halos 2 buwan noon, Papa Dudut, ay naghiwalay sila ng girlfriend niya. Ang kwento niya sa akin ay may boyfriend pala ang girlfriend niya na nag-aaral sa kabilang school. Saksi ako sa pagiging malungkot niya noong naghiwalay sila. At bilang supportive na kaibigan ay dinamayan ko siya, Papa Dudut. Uy, tama na kakamukmuk mo dyan. Kanina mo pa minamurder yung pagkain mo. Masama yan ha. Di ko lang kasi matanggap. Hayop na yan. Pinagsabay niya kami. Masaklap pa, ako yung kabit. Alam mo, mabuti na yan na habang maaga pa lang nalaman mo nang may boyfriend pala siya. Kaysa naman kung kailan matagal na kayo, dun mo palang malalaman. Ang punto ko, may boyfriend pala siya. Bakit di niya sinabi? Hinayaan niya pa ako manligaw sa kanya tapos sinagot pa niya ako. Ewan ko ba kasi sa'yo? Ang bata-bata pa natin may pa-girlfriend ka nang nalalaman. Eh kung nagfo-focus ka na lang sa pag-aaral mo at sa basketball, may napala ka pa. Yan talagang sasabihin mo sa akin? Nasaktan na nga yung tao eh. Makisimpatsya ka naman. Ano bang ginagawa ko? Di nga ako nag-review para sa quiz namin mamaya para damayan lang kita dito eh. Wala ka pang pasalamat. Ay, anong bata sinasabi mo? Eh legal age na tayo. Legal age, oo, pero teenager pa rin tayo. Ang dapat na inaatupag natin, pag-aaral. And besides, nandito ko para mag-aral at makagraduate. Hindi para magka-boyfriend. Ay sus! Wala lang kamon naniligaw sa'yo. Ganon. Kumain na nga tayo. Bago ko pa ibuhos sa'yo itong iniinom ko. Wala akong gana eh. OA mo ah. Di ka kakain dahil lang sa babaeng yon. Seryoso kasi ako sa kanya. Di mo kasi ako naiintindihan eh. Hoy, huwag mo nga ibuntun sa akin yung frustration mo. Iwanan kita dito eh. Sorry na. Huwag mo ako iwan dito. Huwag mo nang problemahin yun. Di pa naman ganun kalalim feelings mo para sa kanya eh. Tsaka hindi lang naman siya magiging unang girlfriend mo. Siyempre magkakaroon ka pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, and so on and so forth. Huy, bunganga mo naman. Ano ba akala mo sa akin? Babaero? Wala ko sinasabing babaero ka ah. Ayan, pati comprehension mo sa pakikinig na wala na. Eh sabi mo may pangalawa, pangatlo, may pang-apat pa nga eh. Siyempre, pag di nag-work yung pangalawa, makikilala mo yung pangatlo. Ano ka ba? Utak mo marumi. Yung kasi pagkakaintindi ko sa sinabi mo eh. Well, mali ka ng pagkakaintindi. Bata-bata mo pa kasi girlfriend na inaatupag mo. Eh kung nag-aaral ka na lang kaya ng mabuti. Eh sa hindi ko naman mapipigilan ng puso ko kung kanino to titibok. Sus, may pagganyan-ganyan ka pa. Kainin mo na nga lang yung pagkain mo. 8 minutes na lang tapos na recess natin. Dami mong arte. Oo na, eto na. Palibhasa kasi wala kang love life eh. Hoy, ano to bastusan? Kanina ka pa. Hindi ko nga kailangan ng love life, no? Hindi naman yung nakakatulong sa akin para makagraduate ako. Kung sa bagay. Pero ayaw mo bang maranasan magkaroon ng crush man lang o kahit puppy love? No thanks. Ayoko ng sakit ng ulo. Ganyan ka ba sa lahat ng nakakausap mo? Para kang lagi na ikipag-away. Kaya ka iniiwan ng mga kaibigan mo eh. Gusto mo sumunod ka rin? Uy, joke lang. Ito naman. Pwes, hindi nakakatawa. Sorry na. Best friends tayo, di ba? Di kita iiwan kahit ang taray-taray mo sa akin lagi. Di ka talaga nauubusan ng sasabihin no? Ikaw rin naman ah. Mas malala ka pa nga sa akin eh. Kumain ka na nga dyan. Bago ko pa isubo lahat sa'yo yan hanggang sa mabilaukan ka. Ang sama talaga ng ugali nito. Papatayin mo pa ako. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat para maibsan ang lungkot na nararamdaman niya at sa sandaling panahon nga lang ay naging maayos din siya. Na hindi ko naman pinagtakhan dahil bata pa nga naman kami noon at hindi pa talaga seryoso sa mga ganung bagay.
Dahil nga doon ay bumalik na kami ulit sa dati na kami lang halos ang magkasama at magkausap. Hindi naman ako selfish na tao pero tuwang-tuwa ako dahil nasa akin na naman ang atensyon niya. Hindi ko nga alam noon kung bakit hindi pa rin niya alam na may gusto ako sa kanya. Pero binaliwala ko na lamang yon. Ang importante ay manatili kaming magkaibigan na alam kong mas magtatagal pa sa kahit na anong relasyon. Mas naging close nga kami noong panahon na yon, Papa Dudut. At sa totoo lang ay para na nga kaming mag-boyfriend at girlfriend. Kaya naman ang daming nag-uusisa sa amin noon kung magkaibigan lang ba talaga kami at nilinaw naman yun ni Tristan. Sinabi niya na matalik lamang kami magkaibigan at meron na siyang bagong nililigawan. Nagulat na lamang ako sa mga sinabi niya dahil wala siyang nababanggit sa akin. Ang sabi niya ay ako ang unang makakaalam kung may bago man siyang liligawan. Sumama ang loob ko noon at 3 araw ko din siyang hindi pinansin. Pero bilang kilala ko siyang makulit ay sinuyo niya ako. At panayang sorry niya. Ang sabi niya ay ako naman daw talaga ang unang pagsasabihan niya kaya lang ay naipit lamang siya sa sitwasyon kaya naman napilitan siyang sa ibang tao ito unang sabihin. Wala na ako nagawa at inintindi na lamang siya dahil nangyari na ang nangyari. As if naman na may magagawa pa ako kung may bago man siyang nililigawan. Siyempre kailangan ko siyang suportahan dahil kaibigan ko siya. Pero nagulat na lamang ako isang araw nang ipakilala niya sa akin ang bago niyang nililigawan. Si Sheila na ex-girlfriend ng tropa niyang si Daniel. Wala naman sana akong pakialam kahit na may bago o kung sino pa ang ligawan ni Tristan noon. Matagal ko na rin naman ang tanggap na hanggang magkaibigan lang talaga kami. Pero ang malamang nililigawan niya ang ex-girlfriend ng tropa niya ay hindi ko kayang tanggapin. Kilala kasing basagulero si Daniel at mainitin ang ulo. Wala ring kaibigan dito kapag galit ito at isa pa ay wala pang 1 buwan simula na maghiwalay silang dalawa ni Sheila. Nag-worry ako na baka pagmulan yun ng issue na maging sanhipa ng hindi pagkakaintindihan ni Daniel at ni Tristan. Hindi rin makakatulong lalo pa at magkasama sila sa isang team at baka makaapekto yon sa kanilang laro kung sakaling magkaroon sila ng issue. Ayaw ko sanang makialam dahil mga buhay naman nila yon pero bilang concern na kaibigan ay sinubukan ko siyang kausapin tungkol kay Sheila at sa mga posibleng mangyari kung sakali man na sagutin siya nito. Seryoso ka ba talaga? Si Sheila yung nililigawan mo? Oo nga. Pinakilala ko na nga siya sa'yo, di ba? Pero bakit si Sheila? Ang dami namang iba dyan. Bakit? May problema ba sa kanya? Ex-girlfriend siya ni Daniel, tropa mo. Ex nga, di ba? Ibig sabihin, hiwalay na sila. Tsaka gustong gusto ko si Sheila. Matagal na. Ay, sumasakit ulo ko sa'yo. Hindi naman kayo close ni Sheila para ligawan mo siya. Ano, niligawan mo kasi maganda? Hindi, ano ka ba? Matagal na ako may gusto kay Sheila. Payong kaibigan lang. Baka kapag sinagot ka ni Sheila, magkaroon ng issue sa inyong dalawa ni Daniel. Isa pa, gusto mo ba na pag-usapan kayo ng buong school na ex-girlfriend ni Daniel nililigawan mo? Bakit? Eh ano naman kung si Sheila ang nililigawan ko? Ano bang problema kung ex siya ni Daniel? Kailan lang sila naghiwalay? Wala pa ngang 1 buwan tapos nanliligaw ka na? Ano ngayon kung wala pang 1 buwan? Wala naman akong pakialam dun eh. Basta wala akong ginagawang masama. Ang masama kung niligawan ko si Sheila habang sila pa. Ang pangit kasing tingnan. Nagigets mo ba? Para naghintay ka lang ng chance para maligawan mo siya. Bantay sa lakay, ganun. Kaibigan ba kita o ano? Ba't di mo man lang ako suportahan? Suportahan? Paano kita susuportahan kung alam kong pwede itong maging cause ng pag-aaway niyo ni Daniel in the future? Alalahanin mo, nasa iisang basketball team kayo. Hindi magandang mag-away kayo dahil lang sa isang babae. Ba't ba kasi iniisip mo na mag-aaway kami? Di ba kapag nakipaghiwalay ka sa karelasyon mo, ibig sabihin hindi nyo mahal ang isa't isa? Kaya wala akong nakikitang problema kung maging kami man ni Sheila. Ang problema nga kasi, kakahiwalay lang nila.
Malay ba natin kung ano ba talagang dahilan ng paghihiwalay nila? Or baka kinailangan lang nila ng space sa isa't isa? Hindi ko sinasabi to kasi tutol ako Sinasabi ko to kasi concerned ako sa'yo. Magiging maayos ang lahat, maniwala ka Selena. Di mo kailangan mag-alala. Matagal ko nang gusto si Sheila. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na to. Tsaka, nagpaubaya lang naman ako noon kasi gusto rin siya ni Daniel. Inisip ko yung pagkakaibigan namin kaya nagparaya ako. Eh ngayon, hindi mo na ba iniisip ang pagkakaibigan nyo? Siyempre, iniisip ko pa rin. Pero nagparaya na ako nung una. Siguro naman panahon na para damdamin ko naman ang sundin ko at unahin ko. Ang sakit nyo talaga sa ulo mga lalaki. Bahala ka. Basta wag mong sasabihin sa akin na hindi kita binalaan. Oo na. Ang nega mo kasi masyado eh. Hayaan mo kung magka-trouble man, labas ka ron. Di kita idadamay. Dapat lang. Dahil hindi ako pananggana sasalo sa mga suntok ni Daniel sa'yo pag nag-away kayo. Ano ba yan? Anong panangga sinasabi mo? Lakas mo makahugot. Lakas mo rin makasinaunang panahon. Kababasa mo ng mga nobela yan eh. At least ako may kabuluhan mga pinaggagawa ko. Hoy, sinasabi mo bang walang kwenta yung mga ginagawa ko? Di ka na lang kasi pumirmi sa isang tabi. Kung kayo talaga ni Sheila, for sure magkakatuluyan kayo sa tamang panahon. Masyado ka nagmamadali. May galit ka ba talaga kay Sheila? Tutul na tutul ka sa kanya eh. Wala akong galit, okay? Hindi ko ugaling mamersonal. Sa tingin ko lang kasi wala ka sa timing. Anong timing ang sinasabi mo dyan? Ang dami mo namang napapansin. Hindi ako naging top student para sa wala, no? Eh di ikaw na matalino. Matalino ka rin naman eh. Bobo nga lang sa pag-ibig. Langya, foul na yun ha. Foul mo mukha mo. Totoo naman eh. Truth hurts ba? Nakakarami ka na sa akin, Selena ha. Pasalamat ka, hindi ako pumapatol sa babae. Di raw napatol. Lagi mo nga akong inaasar. Lambing ko lang yun sa'yo. Hanip na paglalambing yan. Sa'yo na. Pikon. Lolo mo, pikon. Sorry na. Best friends tayo, di ba? Papadudot ganoon kami lagi ni Tristan. Pagkatapos namin sa seryosong usapan ay mag-aasara naman kami na parang mga bata dahil yun na nga ang naging coping mechanism niya kapag nasasaktan o nalulungkot siya. Ako naman ay sumasakay lang sa lahat ng kalokohan niya dahil alam kong yun lang ang magagawa ko para kahit papaano ay damayan siya. Saksi nga ako sa lahat ng effort ni Tristan sa panliligaw niya kay Sheila at masasabi kong napakaswerte niya para bigyan siya ng sobrang effort ni Tristan. Simula sa mga love letters, mga kung ano-anong regalo na mumurahin lang naman. Hindi na nga gaanong gumagastos si Tristan kapag break time dahil inilalaan niya ang baon niya para may ipambili siya ng mga ibibigay niya kay Sheila. Inabot nga rin ang 3 buwan ang panliligaw niya bago siya tuluyang sagutin ni Sheila at nakita ko kung gaano siya kasaya. Pero hindi ko magawang maging masaya para sa kanya, Papa Dudut. Hindi dahil sa may gusto ako sa kanya pero dahil sa hindi maganda ang first impression ko kay Sheila. Tinaguri ang campus crush si Sheila sa school namin noon kasi maganda siya at member pa ng cheerleading squad. Pero meron talaga akong hindi magandang pakiramdam sa kanya at hindi ko nagustuhan yon. Pakiramdam ko kasi si Tristan lamang ang nagdadala ng relasyon nila at si Tristan lang ang nagbibigay ng effort at sa naoobserbahan ko kay Sheila ay wala lang siyang pakialam. Pero hindi ako nakialam sa kanilang dalawa dahil pribadong buhay nila yon. Kumbaga ay magsisilbi na lamang akong taga-suporta nila. Hanggang sa naging limitado na nga ang pag-uusap namin ni Tristan at naiintindihan ko naman. Alam ko naman kasi kung saan ako lulugar at kailan ako kailangang umeksena. Kagaya na lamang kapag may tampuhan sila ni Sheila ay agad siyang lumalapit sa akin para humingi ng advice sa kung ano nga ba ang pwede niyang gawin. Wala nga siyang ibang bukang bibig kundi si Sheila, Papa Dudut. Masakit para sa akin na kailangan pa na magkatampuhan silang dalawa para lamang maalala niya akong kausapin.
Pero hanggat masaya siya ay hindi ako makikialam. Pipilitin kong maging masaya para sa kanila kahit pa unti-unti nang dinudurog ang puso ko. Pero hindi kalaunan ay natanggap ko na rin ang relasyon nila sa loob ng halos 5 buwan. Graduating na rin kami ng high school noon at akala ko ay ayos na ang lahat sa pagitan ni Tristan at ni Sheila. Pero isang araw ay nakita ko si Sheila at Daniel sa isang fast food restaurant na masayang kumakain. Hindi ako overthinker pero nang makita ko silang nagsusubuan na parang mag-boyfriend at girlfriend ay hindi ko naiwasang maghinala dahil napaka-imposibleng magkaibigan na lamang silang dalawa. Close na close kami ni Tristan pero hindi naman namin naranasang magsubuan ng pagkain. At dahil nga hindi ako matahimik ay naghanap ako ng pagkakataon para makausap ng solo si Sheila. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko at sinabi niyang close friend na lang silang dalawa ni Daniel. Gusto kong maniwala pero mas nang ibabaw ang kutob ko na niloloko niya si Tristan. Pero hindi ko na ipinilit pa. Na umamin siya lalo pa at wala naman akong ibang matibay na ebidensya na nagloloko nga siya. At dahil nga sa ginawa kong pagkumpronta sa kanya ay nabaliktad ang sitwasyon namin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtalo kami ni Tristan dahil nakipaghiwalay na raw sa kanya si Sheila. Oh, Tristan, may kailangan ka? Anong sinabi mo kay Sheila? Ha? Sinabing ano? Ewan ko. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko eh. Wala naman akong sinabi sa kanyang kakaiba. Tinanong ko lang siya kung ano ba talagang relasyon nilang dalawa ni Daniel. Nakita ko kasi Bakit silang… kailangan mo makialam? Magkaibigan tayo, oo. Pero sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na pati personal kong buhay panghimasukan mo? Anong sabi mo? Ako? Nakikialam? Nanghihimasok? Ano bang masama sa ginawa ko? Kinausap ko lang siya ng maayos at tinanong ko siya ng maayos. Ba't kung makapagsalita ka parang may ginawa akong masama sa kanya? Sana kasi kinausap mo muna ako. Hindi yung basta-basta ka nalang nagdedesisyon. Bakit? Maniniwala ka ba sa akin kung sinabi ko sa iyo na nakita ko silang magkasama nung nakaraan sa restaurant tapos nagsusubuan pa? Tingnan mo nga yung sarili mo ngayon. Nagagalit ka kaagad sa akin nang hindi mo muna inaalam kung ano ba talagang nangyari. Bakit? Ano ba sinumbong sa'yo ng girlfriend mo? Sinabi niya sa akin na pinagbibintangan mo siya na may relasyon pa rin sila ni Daniel. Ayun, nakikipaghiwalay siya sa akin ngayon. Wow! Hanep yung girlfriend mo ha? Nag-imbento pa talaga ng salita at naniwala ka naman. Sa bagay, patay na patay ka dun eh. Kulang na nga lang luhuran at sambahin mo. Tama na, Selena. Una pa lang tutol ka na sa relasyon namin ni Sheila eh. Pero hindi ko akalain na pagbibintangan mo siya ng kung ano-ano. Ako pa talaga? Tristan, kilala mo ko. Hinding-hindi ako magbibitaw ng salita nang wala akong matibay na basihan. At hindi ko siya pinagbibintangan. Tinanong ko lang siya. Pero mukhang tama nga ang hinala ko. Kasi napaghahalata ang guilty siya. Ay, tumigil ka na nga, please lang. Pwede ba, Tristan? Buksan mo nga yung mga mata mo. Niloloko ka na nga, nagbubulag-bulagan ka pa. Sino magkaibigan na magsusubuan sa public na kainan tapos ang sweet-sweet pa? Tayo nga na sobrang close, hindi natin ginagawa yun eh. Dahil may boundaries ang pagiging magkaibigan natin. Pero sa case ni Sheila at ni Daniel, ewan ko na lang. Natural lang siguro sa kanila yun, kasi naging sila dati. Pero may tiwala ako kay Sheila na hinding-hindi niya ako lolokohin. May tiwala ka sa kanya. So sa akin, wala. Ang tagal na nating magkaibigan. Alam mo kung anong ugaling meron ako. Hindi sa wala akong tiwala sa'yo, Selena. Oo, matagal na kitang kaibigan. Pero hindi kasing tagal ng pagkakakilala ko kay Sheila. Ah, ganon. Sinasabi mo ba na nagsisinungaling ako? Ano? Ba't di ka makasagot? Di ko alam, Selena. Eh di magsama kayo. Ewan ko ba kung bakit nakikipagkaibigan pa ako sa'yo.
Katulad ka lang din pala nila. Naging mabuti akong kaibigan sa'yo. At ako hindi. Pag may problema ka, lagi kitang dinadamayan. Wala kang hinanakit na hindi ko pinakinggan. Tapos ganito mapapala ako sa'yo? Kahit konting konsiderasyon sa pagkakaibigan natin, hindi mo maibigay dahil nabulag ka na ng husto ng mga kasinungalingan ni Sheila. Kahit ano pang sabihin mo, may tiwala pa rin ako kay Sheila. Girlfriend ko siya, si Lina. Kung sasaktan o pagbibintangan mo siya, parang sa akin mo na rin ginawa yun. Sana hindi ka na lang lumapit at nakipagkaibigan sa akin. Para hindi ako nasasaktan ng ganito ngayon. Para hindi ko kailangan depensahan yung sarili ko sa bintang na hindi naman totoo. Sorry! Pero kung sana di ka nakialam, di tayo aabot sa ganito. Sana nga hindi na lang ako nakialam. Sana hindi na lang ako naging concerned sa'yo kasi hindi mo man lang na-appreciate yun eh. Basta si Lina, sana hindi na maulit to ah. Talagang hindi. Dahil simula sa araw na to, wala na akong pakialam sa'yo. Magpakatanga ka hanggat gusto mo. Dahil nga sa sama ng loob, Papa Dudut, ay pinili ko na lamang na umiwas kay Tristan. Bukod sa sama ng loob, ay galit din ang nararamdaman ko, Papa Dudut, ng mga panahon na yon. Hindi ko kasi sukat akalain na ganon kadali sa kanyang husgahan at akusahan dahil lamang sa maling sumbong sa kanya ni Sheila. Pakiramdam ko nga ay parang ibinasura na lamang niya basta ang pinagsamahan namin, ang pagkakaibigan namin. Pero dahil nga iisa lamang kami ng school na pinapasukan ay hindi maiwasang magkasalubong at magkita kami. Magkatinginan man kami ay agad kaming nagbabawi ng tingin dahil sa sobrang pagkailang namin sa isa't isa. Ang masakit pa ay hindi man lang nag-effort si Tristan para gumawa ng paraan kung paano kami magkakabati. As if wala siyang pakialam kung masira na ng tuluyan ang friendship namin. Naisip ko naman na kung ako ang unang magpapakumbaba ay para ko na ring inamin na totoo ang binibintang ni Sheila sa akin. Pakiramdam ko nga din ay ako lang ang nagpapahalaga sa pagkakaibigan naming dalawa. Tinitimbang ko ang sarili ko kung ako ba ang unang makikipag-usap o hihintayin ko siya na unang makipag-usap at makipagbati sa akin, Papa Dudut. Papa Dudut, na pagpasyahan ko nga na hindi na lang siya pansinin at matagal-tagal din kaming hindi nag-usap ni Tristan na umabot din ng halos 2 buwan. At sa loob ng 2 buwan ding yon ay nagpatuloy ang relasyon nilang dalawa ni Sheila. Ang akala ko pa naman noon ay iba si Tristan sa lahat ng tao na naging kaibigan ko, pero nagkamali pala ako ng akala. Iiwanan din pala niya ako sa huli kapag nagkagipitan na. At kung kailan nga napagdesisyonan kong putulin na ang pagkakaibigan naming dalawa ay tila ba pinaglalaruan ako ng tadhana. Isang araw ay nagkagulo sa covered court ng school namin at nakita kong nagkasuntukan si Daniel at si Tristan. Wala man lang nag-abalang umawat sa kanila, kaya naman ako na mismo ang lumapit at umawat sa kanilang dalawa. Pero kahit ako ay hindi sila nagawang pigilan. Natigil lamang sila ng isang teacher na ang umawat sa kanila at dinala sila sa guidance office. Sinundan ko agad sila at naghintay ako sa labas ng office, at matapos silang kausapin ng guidance counselor ay sinamantala ko na ang pagkakataon para makausap si Tristan. Tristan, Oh, si Lina. ano bang pinag-awayan niyo ni Daniel? Wala yun. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi. Sorry kung napangunahan kita. Sorry kung feeling mo nangihimasok ako sa private life mo. Nag-aalala lang naman kasi talaga ako sa'yo. Hindi, si Lina. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Ha? Bakit ikaw ang dapat mag-sorry? Nagpabulag kasi ako sa galit ko eh. Di ko naisip na ginagawa mo lang yun dahil kaibigan mo ako. Sorry ah, kung napagsalitaan kita ng hindi maganda. Sorry din kung hindi ako nakinig sa'yo. Bakit? Ano ba talaga nangyari?
si Sheila. Anong ginawa niya? Nakita ko kasi siya na hinalikan si Daniel sa pisngi. Tapos, anong ginawa mo? Tinanong ko siya. Sabi niya, nakipagbalikan na raw siya kay Daniel. Sinasabi ko na nga ba eh. Sorry Selena. Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Naging matigas yung ulo ko. Para akong tanga. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang nangyari eh. Matuto ka na lang sana sa pagkakamali mo. Kakampi mo ako, Tristan. Huwag mo sanang pagdudahan lahat ng ginagawa at sinasabi ko para sa'yo. Oo, salamat. Kasi sa kabila ng mga nasabi ko sa'yo, pinatawad mo pa rin ako. Sinong may sabing pinatawad na kita? Hindi pa kita napapatawad, no? Ha? 1 linggo. Anong 1 linggo? 1 linggo mo akong ililibre ng pagkain para mapatawad kita. Sus, yun lang? Gusto mo 1 taon pa eh. Huwag kang mayabang. Hindi mumurahing pagkain lang ipapabili ko sa'yo. Baka naman mabutas bulsa ko niyan. Ay di tahiin mo. Hanep pa. Namiss ko yung mga pambabara mo sa akin. Gusto mo gawin na rin kitang pambara. Huwag ka na magalit. Pumapangit ka eh. Kung pangit ako, ano ka pa kaya? Pero seryoso, sorry talaga. Huwag mo na lang ulitin. Tsaka sorry din. Dapat talaga, ikaw ang una kong kinausap, hindi siya. Huwag na tayo magsisihan. Importante, pareho na tayong nalinawan. Papadudot nagkaayos nga kami ni Tristan pero nang malaman nga niya ang lihim na relasyon ni Sheila at Daniel ay na-depress ito ng husto. Sobrang daming bagay na nagbago sa kanya at hindi lang ako ang nakapansin noon kundi pati na rin ang professor namin. Hindi na siya yung Tristan na masayahin at hindi nagpapaapekto sa mga problema. Madalas na nga itong hindi pumapasok o kaya naman ay mag-cutting classes para maglaro ng billiard sa labas na malapit lamang sa school. Kung may iba mang tao na masasaktan sa kalagayan ni Tristan ay ako na yon. Gustong gusto kong pagaanin ang kalooban niya pero hindi ko naman alam kung papaano. Sa tuwing tatangkain ko kasi na i-comfort siya, ang sasabihin niya lagi sa akin ay ayos lang siya. Doon ko na na-realize na hindi nito gustong humingi ng tulong kahit na sa akin pa. Pero kahit na ganoon ay pinilit kong damayan siya hanggang sa makagraduate na kami ng college. Buti na nga lang at nakagraduate siya nang kahit pa naging pasaway siya noong last grading. Sa loob nga ng mahabang panahon ay hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso niya na iniwan ni Sheila. Inamin nga niya sa akin na si Sheila ang first love niya. Pero si Daniel naman ang gusto nito. Kahit nga nakalipas na ang ilang taon ay si Sheila pa rin ang bukang bibig niya. Nagsasawa na nga ako dahil puro na lamang siya Sheila. Palagi na lamang si Sheila, paano naman ako? Paano ang nararamdaman ko? Ilang beses ko na ngang sinabi sa kanya na kalimutan na lamang niya si Sheila dahil wala na rin siyang mapapala dito. Pero hindi naman gaanong kadali para sa kanya ang basta na lamang itong kalimutan, papadudot. Halos naging karamay na nga niya ang alak at madalas kapag trip nitong uminom ay sa amin siya dederecho. Wala namang problema sa pag-inom niya sa amin dahil kilala na siya ng mga magulang ko. Open na rin siya sa amin dahil malalaki naman na kami. Ugali rin kasi nito na kapag iinom siya ay gusto niyang may makakakwentuhan at sa bahay lang namin ang lagi niyang takbuhan. Minsan nga ay sila ni Papa ang magkainuman. Pero sa totoo lang ay nakakasawa na ring makinig sa mga kwento niya dahil puro tungkol kay Sheila lang naman ang sasabihin niya. Kaya nga madalas ay gustong gusto ko ng isang palang katotohanan sa kanya. Isang araw nga ay bigla naman siyang sumulpot sa bahay at may bitbit na alak, papadudot. Oh, Tristan, Good morning. may bit-bit ka na namang alak ang aga-aga. Tara, kwentuhan. Balak mo
mo bang gawing imbakan ng alak yung atay mo? Papapasukin mo ba ako o hindi? Eh di pumasok ka na. Ginawa mo na ng bar tong bahay namin eh. Mas gusto ko naman uminom dito kaysa sa totoong bar, no? Oo, nakahanap ka ng comforter eh. Hey, maghintay ka dyan. Kukuha ako ng baso at pitchel. Salamat. Ano na naman bang problema mo? Wala lang. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Utot mo. Hindi ka naman pupunta rito kung wala kang problema. Wala na talaga ako may tago sa'yo, no? Basang-basa na kita na parang likod lang ng palad ko. Oh, ito na yung baso at pitchel mo. So anong problema? Nakita ko na naman sina Sheila at Daniel. Nakita ko sila kahapon dun sa palengke. Malapit lang ang bahay nila dun eh. Tsaka asahan mo na yun. Magsyota sila eh. Ang sakit lang kasi. Alam mo yun? Sa kabila ng lahat ng effort, sa pagmamahal na pinaramdam ko sa kanya, mas pinili pa rin niya si Daniel kaysa sa akin. Alam mo, maganda mong gawin. Mag-move on ka na lang. Kasi wala namang mangyayari sa'yo kahit magmukmuk ka pa dyan eh. Kasi hinding-hindi ka na babalikan ni Sheila. Ang sakit mo talaga magsalita kahit kailan. Tagos lagi sa kaluluwa ko eh. Eh para magising ka na sa kahibangan mo. Pinili na ni Sheila si Daniel. Kaya wala ka na magagawa kahit umiyak ka pa ng dugo dyan. Inom na lang tayo. Oh, unang tagay sa'yo. Tigilan mo ako. Gusto mong masapak ka ni Papa. Idadamay mo pa ako sa pagiging lasinggero mo. Sige, bahala ka. Basta inalok kita ah. Alam mo hindi ako umiinom ng alak eh. Ubusin ko lang to tapos aalis na ako. Nasaan nga pala sina Tito? Namasada si Papa. Si Mama naman nasa palengke. Gusto mo ba dito ka na lang mananghalian? Magluluto ng putsero si Mama. Hindi na. Uuwi na rin ako maya-maya. Nahihilo na kasi ako eh. Salamat na lang sa alok. O sige, ikaw ang bahala. May hinahanap ka na bang trabaho? Marami na akong inapalayan kaso puro tatawagan na lang daw ako. Magdadalawang linggo na wala pa rin tumatawag. Hindi ko nga alam kung anong problema eh. Okay naman credentials ko. Baka naman overqualified ka sa mga ina-applyan mong trabaho kaya hindi ka tinatawagan. Ewan ko, baka ayaw nila ng walang work experience. Paano ka magkaka-work experience first time mo nga mag-apply ng trabaho? Ano yun? Oo nga. Bala ko tuloy mag-apply na lang muna sa mga fast food o kaya cashier sa mall para magka-work experience ako. Oo, pwede yan. Kaya lang nakakapagod naman yun. Di ba? Wala namang trabahong hindi nakakapagod, no? Eh ikaw ba? Naghahanap ka ba ng trabaho? Wala akong makitang trabaho eh. Eh paano? Puro kaalak. Naghahanap ka ba talaga? Uy, ano ba akala mo sa akin? Patapon ng buhay? Wala pa lang talaga akong makita. Bigla ako inantok ah. Idlip ka muna dito sa sofa. Di na, sa bahay na lang. O sige. Ingat ka pag-uwi. Salamat ah. Pasensya na, naistorbo kita. Drama mo. Sige na. Magiging maayos din ang lahat. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Naks! Salamat. Kung sana, naging ikaw na lang siya. Ha? Wala. Sige na, alis na ako. Pakilinis mo na lang tong kalat ko ah. Ano pa nga ba? Lagi naman akong tagaligpit ng kalat mo eh. Papadudot nang makaalis na siya ay hindi ko na napigilang malungkot. Halos dobleng sakit kasi ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang nagkakagano na tila wala nang pakialam sa kanyang sarili. Na yung lalaking minahal ko ay binabasura lang ng iba. Ilang beses ko na ngang naisip na ipagtapat na sa kanya ang nararamdaman ko sa pagbabaka sakali na mabaling sa akin ang atensyon at pagmamahal niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko dahil naisip ko rin na hindi niya magagawang magmahal ng iba hanggat hindi niya nagagawang mahalin ang sarili niya. Kailangan muna niyang hayaang maghilom ang sugat sa puso niya at sigurado naman ako na habang ginagawa niya yon ay palagi niya akong karamay sa lahat ng oras. Lalo pa nga at ako lang ang maaasahan niya dahil hindi naman lahat ng kaibigan niya ay concerned sa kanya kagaya ng kung paano ako sa kanya.
Wala rin naman siyang ibang mapagsabihan dahil sa akin lang siya nag-o-open ng lahat ng nararamdaman niya. Masasabi ko nga na lahat ng sekreto niya ay alam ko. Mga ayaw at gusto niya ay alam ko rin. Nakapag-decide na rin ako na gagawin ko ang lahat para tulungan siyang buuin muli ang sarili niya at ang puso niyang nawasa. Papadudot sa paglipas nga ng marami pang araw ay napansin ko ang kakaibang ngiti sa mga labi ni Tristan at tila ba sobrang saya nito at nagtaka ako ng husto. Kaya agad ko siyang kinausap noon kung may maganda bang nangyari at ang sagot niya sa akin ay nagkabalikan na silang dalawa ni Sheila. Nang sabihin niyo ni Tristan ay para akong pinasabugan ng bomba sa sobrang pagkagulat ko. Halos hindi ko na nga maituon ang sarili ko habang nagkukwento pa siya kung paano sila nagkabalikan. Hindi ko alam pero parang nabingi ako ng mga oras na yon. Nang makarecover ako ay hindi ko na naiwasang magalit at pinaalala ko sa kanya lahat ng kawalang ihaan na ginawa sa kanya ni Sheila noon. Pero ang sagot niya lang sa akin ay huwag akong mag-alala dahil kung meron man daw na masasaktan ay walang iba kundi siya lang. Mas lalo lang tumindi ang inis ko ng mga oras na yon dahil masyado siyang manhid. Hindi niya nakikita lahat ng effort ko para lamang maging okay siya. Sa sinabi nga niyang yon ay nawala na ako ng choice kundi ang aminin sa kanya kung ano ba talaga ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko na rin kasi kayang manahimik na lamang habang paulit-ulit lang niyang ginagawang tanga ang sarili niya. Narinig mo ako? Matagal na akong may gusto sa'yo. Kaya wag mong sasabihin sa akin na hindi ko alam ang nararamdaman mo. Na hindi ako nasasaktan pag nakikita kitang nasasaktan. Pero kailan pa? Parang napaka-imposible naman. Paanong imposible? Ni isang beses hindi ako nag-expect na magkakagusto ka sa akin. Ang taray tsaka ang sungit mo lagi sa akin. Kapag tinutopa ka naman, inaaway mo ko. Ngayon alam mo na. Matagal na akong may gusto sa'yo. Bago pa lang tayong magkaibigan nun. Bago ka pa nagkaroon ng unang girlfriend, may nararamdaman na ako para sa'yo. Bakit? Bakit di mo sinabi sa akin? Wala akong nakikitang rason para sabihin ko sa'yo eh. Magkaibigan tayo. At ayoko masira yun ng dahil lang sa romantic feelings ko para sa'yo. Pero sana at least nag-ingat ako. Nag-ingat na alin? Nag-ingat ako para hindi sana kita nasaktan. Wala namang pagkakaiba yun sa ngayon eh. Nasasaktan pa rin ako. Sorry. Wala talaga akong idea. Kasi wala kang ibang nakikita kundi si Sheila. Bukang bibig mo si Sheila. Kaya yung totoong nagmamahal sa'yo, hindi mo nakikita. Alam mo bang doble yung sakit na nararamdaman ko kapag nasasaktan ka? Sa tuwing nagpapakatanga ka sa babaeng hindi ka naman mahal? Ako yung nasa tabi mo pero hindi mo ko napapansin. I'm sorry, Selena. Kung alam ko lang hindi sana kita pinagsalitaan ng kung ano-ano. Sorry talaga. Pero alam mo naman na hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo, di ba? Alam ko. Naiintindihan ko. Kontento na ako sa kung anong meron tayo. Kontento na ako maging kaibigan mo lang. Pero sana naman, huwag mong malimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo. Kasi paulit-ulit na lang tayo eh. Magbabalikan kayo ni Sheila tapos maghihiwalay. Pag naghiwalay kayo, madedepress ka na naman. Tatakbo ka sa akin na parang batang inagawa ng candy. Sorry, pero mahal na mahal ko talaga siya. Alam mo naman yun. Hindi ako tutol sa kung sinong gusto mong mahalin, pero wag lang si Sheila. Hindi mo ba nakikita? Kapag may problema sila ni Daniel, kanino siya lumalapit? Sa'yo. Tapos pag naging okay ulit sila, may iiwang ka na naman. Hindi ka pa ba nagsasawa sa paulit-ulit na pananakit at paggamit niya sa'yo? Kailan ka ba matututo? Ginagawa ka lang niyang panakip butas. Alam ko na panakip butas lang ako. Pero ayokong sayangin yung pagkakataon na makasama ko siya. Kung kailangan ko masaktan at magpagamit ng paulit-ulit, gagawin ko. Ganun ko siya kamahal, Selena. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Tinatapon mo yung self-worth mo. You deserve someone better at hindi si Sheila yon.
Hindi kita deserve, Selena. You're too good for me. Hindi mo talaga ako deserve. Pero utang na loob, ayusin mo naman ang sarili mo. Hindi na kita kilala. Hayaan mo na lang siguro ako. Baka sakaling pag nasaktan ulit ako, magising na talaga ako sa katotohanan. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna akong managinip. Paano kita hahayaan? Nakikita ko kung paano mo sirain ang sarili mo. Oo, bata ka pa, pero may isip ka naman siguro. Magkaiba tayo, Selena. Puso ang umiiral sa akin, hindi utak. Fine. Pero itong tatandaan mo, Tristan. Wag na wag kang lalapit sa akin pag sinaktan ka niya ulit. Sawang-sawa na ako magpayo sa kaibigan na matigas ang ulo at hindi marunong makinig. Selena naman. O bakit? Pababayaan kita, kagaya ng gusto mo mangyari. Pero wala ka nang aasahan sa akin. Akala ko ba magkaibigan tayo? Di ba dapat sinusuportahan mo ko? Oo, magkaibigan tayo. Pero hindi ko susuportahan ng maling desisyon mo. Alam mo, Tristan, tanga ka noon, tanga ka pa rin hanggang ngayon. Oo nga, tanga na ako. Pero anong gagawin ko? Mahal ko talaga siya eh. Mahal din naman kita. Pero hindi ako magpapakatanga gaya mo. Kasi may natitira pa akong pagmamahal sa sarili ko. Eh ikaw, binuhos mo lahat kay Sheila. Kaya kahit katiting na pagmamahal sa sarili mo, wala na. Hindi ko talaga maisip kung anong nakita mo sa kanya para magpakatanga ka ng ganyan. Di ko alam, Selena. Hindi ko na talaga alam. Hirap na ako. Kung pwede ko lang burahin yung nararamdaman ko para sa kanya, matagal ko na sanang ginawa. Tandaan mo, ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo kung gusto mo talaga. Sa ngayon, hahayaan muna kita. Pero utang na loob, gumising ka na sa kahibangan mo! Papadudot dahil nga sa ginawa kong pagtatapat kay Tristan, ang tunay kong nararamdaman ay tila ba nabuo ang isang napakataas na pader sa pagitan naming dalawa. Naging ilang kami sa isa't isa at hindi na nga siya nagkukwento ng tungkol sa mga problema niya. Hinahayaan ko na lamang siya at binigyan ng space dahil alam kong nabigla talaga siya ng husto sa ginawa kong pag-amin. Ang akala ko nga noon ay magtutuloy-tuloy na ang hindi namin pag-uusap. Pero nagulat na lamang ako isang gabi dahil bigla na lamang siyang sumulpot sa bahay namin at lasing na lasing at hindi ko mawarian ang itsura. Halata din na galing ito sa pag-iyak at agad kong naisip ang mga posibleng dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Kaya naman ang sabihin nitong si Sheila ang problema niya ay hindi na ako nagulat. Pero mas nagulat ako nang sabihin niyang buntis ito pero hindi siya ang ama kundi si Daniel. Ikinuwento sa akin ni Tristan na hindi pa pala tumigil si Sheila sa pakikipagkita niya kay Daniel. Sa totoo lang, papadudot. Hindi ko alam kung maaawa o maiinis ba ako sa kanya. Kasi ilang beses ko na siyang pinaalalahanan pero hindi naman siya nagtatanda. Naisip ko nga na kasalanan na niya kung bakit siya paulit-ulit na nasasaktan. Ang mahirap pa ay naalala lang naman niya ako kapag may problema siya o kaya naman ay kailangan niya ng makakasama at makakakwentuhan. Pero hindi ko maiwasang hindi matawa dahil pare-pareho kami ng sitwasyon. Nagmahal siya ng taong hindi naman talaga siya mahal at nagmahal ako ng tao na ibang mahal. Kung may pagkakaiba man kami ay iyon ang hindi ko ugali na maghabol dahil bukod sa may respeto ako sa desisyon ng ibang tao ay may respeto rin ako para sa sarili ko. Kung ayaw sa akin ay walang dahilan para ipilit ko ang sarili ko sa taong yon. Alam kong magkaibigan kami matagal na at ang magkaibigan ay dapat nagdadamayan sa lahat ng oras. Lalo na kung may problema o pinagdaraanan ng isa pero nakakasawa din pala. Nakakasawa na ang paulit-ulit na cycle ng kabaliwan niya sa isang babaeng hindi naman siya talaga mahal at worst ay ginamit lamang siya sa pansarili niyang interes. Pagod na rin akong tumulong sa taong wala namang ginawa para tulungan ng sarili niya. Naisip ko na kung gusto niyang magpakabaliw ay bahala siya sa buhay niya. Kaya naman tinapat ko na siya at sinabi kong sawa na ako na intindihin siya palagi, Papa Dudu.
Alam ko na yung itsura mong yan. Selena, Ilang beses na kitang pinagsabihan pero hindi ka pa rin nagtatanda. Tapos ngayon lalapit-lapit ka sa akin kasi sinaktan ka na naman niya. sorry. Please, wag mo na akong pagalitan. Durog na ako eh. Kasalanan ko? Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo eh. Mahal pala ah. Mabaliw ka ngayon sa pagmamahal mo na wala namang kwenta sa kanya. Selena, please, tulungan mo ko. Hindi ko na talaga kaya yung sakit. Ewan ko Tristan, maraming beses na kitang inintindi dahil alam ko nagmamahal ka lang. Pero kung gusto mo magpakasira, utang na loob. Wag mo naman akong idamay. Nananahimik na ako eh. Pinabayaan na kita sa gusto mo, ano pa ba? Selena, kailangan kita ngayon, please. Ayan! Yan ang problema sa'yo. Magaling ka lang kapag may kailangan ka sa akin. Pero hindi ako tanga na kagaya mo. Gusto mo ulitin ko pa? Tanga ka, Tristan. Tanga! Kung gusto mo magpakabaliw, bahala ka sa buhay mo. Pero lumayo ka sa akin. Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ko? Wala! You took me for granted. Wala kang pinagkaiba kay Sheila. Pareho kayo manggagamit. Selena, wag mong sabihin yan. Kahit kailan hindi kita ginamit. Mahalaga sa akin ang friendship natin. Mahalaga? Hindi mo gagawin sa akin to kung mahalaga sa iyong pagkakaibigan natin. Hayaan mo sana akong bumawi. Last chance na lang tong hinihingi ko sa'yo. Nakikiusap ako, Selena. Tama na, Tristan. Pagod na akong intindihin ka. Ang mabuti pa siguro, tapusin na natin ang pagkakaibigan natin. Useless na rin naman to eh. Wag, please. Gagawin ko lahat, mapatawad mo lang ako. Babawi ako. Titigilan ko na si Sheila, promise. Selena, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Maniwala ka naman sa akin oh. Nito ko lang na-realize na tsaka mo lang malalaman ang halaga ng isang tao kapag nawala na siya sa'yo. Hindi ko masasabing mahal kita in a romantic way, pero mahal kita bilang kaibigan. Hayaan mo sana ako makabawi sa'yo. Hanggat hindi ka nakakalaya sa anino ni Sheila, hinding-hindi mo magagawang magmahal ng iba. Baka imbes na maiparamdam mo sa kanilang mahal mo sila, masaktan mo lang sila ng paulit-ulit. Hindi ako nangangako, pero pipilitin kong buuin ulit ang sarili ko. Pero Selena, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kita. Kailangan kita ngayon. Bakit mo ko kailangan, ha? Sabi mo nga pabayaan kita, di ba? Eh di ayan, pinabayaan kita. Alam mo, tapusin na lang natin tong friendship natin. Kasi sa totoo lang, nahihirapan na ako. Wala rin naman akong silbi sa'yo. Selena, please. Alam ko na ang dami kong kasalanan sa'yo. Lagi ko sinasamantala yung kabaitan mo sa akin. Yung pagmamahal at concern mo sa akin. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling kaya ka nagagalit sa akin. Kaya nga humihingi ako ng tawad eh. Patawarin mo na ako. Ngayon mo lang na-realize yan? Matagal ko nang na-realize lahat to. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na aminin sa sarili ko. Dahil ayokong tanggapin na totoo yung sinabi mo na parehas lang kami ni Sheila na manggagamit. Pero ngayon, tanggap ko na. Magalit ka sa akin hanggat gusto mo. Murahin mo ako, saktan mo ako. Tatanggapin ko lahat yun. Huwag mo lang putulin yung pagkakaibigan natin, Selena. Please. Ikaw na lang ang totoong kaibigan na meron ako. Huwag mo naman sana akong iwan. Pangako, huli na to. Hindi na ako uulit. Nagising na ako sa kabaliwan ko. Hayaan mo sanang itama ko yung mga pagkakamali ko sa'yo. Sa tingin mo ba kaya mong bumawi? Oo, gagawin ko lahat. Hanggang sa mapatawad mo ako. Hanggang sa maisip mo na hindi natapusin yung friendship natin. Ang dami na natin pinagdaanan, Selena. Ngayon mo pa ba ako susukuan? Sana naisip mo yan noon, Tristan. Sana naisip mo yan nung lagi pa akong nasa tabi mo. Pero lagi mo na lang akong tinitake for granted. Ano bang akala mo sa akin? Labasan lang ng mga problema mo, tapos pag okay ka na, baliwala na ako sa'yo? Hindi, Selena, hindi ganun. Sorry kung yun ang nararamdaman mo. Maniwala ka, mahalaga ka sa akin. Pero mas mahalaga sa'yo si Sheila kesa sa akin. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin kung mas mahalaga siya. Kaya lang,
Maging patas ka sana sa mga judgment mo pagdating sa kanya at sa akin. Hindi yung alam mo na nga may mali siya, ito-tolerate mo pa. Tapos ngayon buntis si Sheila at si Daniel ang ama. Anong balak mo? Ipipilit mo pa rin yung sarili mo sa kanya? Magpapakatanga ka pa rin? Hindi, promise. Nagising na ako. Natauhan na ako, kaya please, wag mo naman i-give up yung friendship natin. Alam mo, ang saya ko nung naging kaibigan kita eh. Kasi akala ko iba ka sa kanila. Magkasundo nga tayo sa lahat ng bagay eh. Pero nagbago lahat nung naging girlfriend mo si Sheila. Hindi lang pakikitungo mo sa akin yung nagbago, pati ugali mo. Yung ugali mo na nagustuhan ko. Kontento na ako sa friendship natin pero kahit yun, inalis mo sa akin. Gusto kitang suportahan sa lahat ng oras pero nakakapagod din pala. Nakakapagod pala na walang nakaka-appreciate ng effort ko. Lalo ka na. Humihingi ako ng tawad. Sorry sa lahat, Selena. Sabihin mo sa akin kung anong pwede kong gawin para bumalik tayo sa dati. Gagawin ko lahat. Lahat-lahat. Hindi ko alam, Tristan. Ang nasa isip ko lang ngayon, makapagpahinga na yung puso ko. Kasi ang sakit-sakit mo mahalin. Pakiramdam ko, pati ako nauubos. Selena, please. Tulad nga ng sabi ko, ikaw na lang ang nag-iisang totoong kaibigan na meron ako. Huwag mo naman sanang gawin sa akin to. Ang haba na ng pinagsamahan natin, kaya please patawarin mo na ako. Handa akong bumawi. Kahit sa huling pagkakataon na lang, bubuing ko ulit ang sarili ko. Pero gusto ko sana na nasa tabi kita habang ginagawa ko yun. Magtiwala ka sana sa akin ulit. Selena, hindi ko nasisirain ang tiwala mo. Last chance na, please. Please, Selena. Ba't ba pinipilit mong bumawi sa akin? Disposable lang ako. Pwedeng-pwede ka maghanap ng bagong kaibigan. Babawi talaga ako sa'yo dahil mahal kita. Kaibigan kita eh. Tsaka ayokong humanap ng ibang kaibigan. Wala nang papantay sa'yo. Hindi ako makakahanap ng katulad mo. Pero hindi ko sinasabi yun dahil kailangan kita. Narealize ko talaga kung gaano ka kahalaga sa akin at kung gaano ako katanga na sinayang ko lahat ng effort mo para sa akin. Kaya nga gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Hayaan mo naman ako na makabawi sa'yo. Please, huli na to. Pag di pa ako nagbago, sige. Hahayaan ko nang tapusin mo yung pagkakaibigan natin. Bahala ka. Pero hindi kita pinilit. Ikaw mismo ang nakiusap sa akin na bumawi. Oo, Selena, hindi mo ako kailangan pilitin. Talagang babawi ako sa'yo. Salamat. Salamat talaga. Promise, hindi ko sasayangin tong chance na binigay mo sa akin. Gawin mo. Hindi yung puro kasalita at puro pangako. Papadudot, gusto ko na lamang sanang tapusin na ang pagkakaibigan namin ni Tristan pero kagaya nga ng pinangako niya sa akin ay ginawa niyang lahat para makabawi sa akin. Wala siyang ginawa kundi ang suyuin ako at mag-sorry sa akin. Pero naitanong ko sa sarili ko na bakit ngayon lang. Kung kailan handa na akong bitawan siya. At dahil mahal ko pa rin siya at marami na rin kaming pinagsamahan ay binigyan ko siya ng chance para bumawi sa kahuli-hulihang pagkakataon. Pero hindi na ako umasa na mapapalitan ko ang lugar ni Sheila sa puso niya dahil may kasabihan nga na first love never dies. Matagal ko na rin namang tanggap na wala ng pag-asa na lumagpas kami sa pagiging magkaibigan. Sa paglipas nga ng panahon ay unti-unti na kaming bumalik sa dati. Masayahin na ulit si Tristan katulad ng kung paano ko siya nakilala. Lahat ng mga ugali na minahal ko sa kanya ay unti-unti ko nang nakikita ulit sa kanya. Masasabi kong na-miss ko ang dating Tristan na minahal ko. Pero hanggang doon na lang yon dahil kontento na ako sa kung ano ang meron kami. Masaya na ako sa pagiging magkaibigan namin lalo pa at alam ko na mas magtatagal kami sa ganitong klase ng relasyon. Hanggang sa tuluyan na ngang naghilom ang mga sugat sa puso namin na naiwan ng nakaraan naming pag-ibig. Sa paglipas ng mga panahon ay natutunan na naming palayain ang mga sarili namin sa pag-ibig na hindi nakalaan para sa amin dahil sadyang hindi natuturuan ng puso kung sino ang gusto niyang mahalin. Hindi man kami itinadhana bilang kabiyak
ng isa't isa ay tinadhana naman kami bilang matalik na magkaibigan na kahit kailanman ay hindi mabubuwag. Sa ngayon nga ay masaya na kami sa kanya-kanya naming pamilya at pawang may mga anak na rin kami. Pero ang pagiging magkaibigan namin ay mananatili hanggang sa huli naming hininga. At dito ko na nga po tinatapos ang kwento ng magulo, malungkot, masakit pero tunay na pagkakaibigan namin ni Tristan. Maraming salamat po kung ito man ang mapili po ninyong basahin ngayong araw. More power pa sa inyong programa. Ang inyong loyal kapuso at kabarangay, Selena. Maraming salamat Selena sa pagbabahagi mo ng iyong kwento, mga kabarangay. Napakahalaga nga na meron tayong itinuturing na kaibigan sa ating buhay na maaari nating maging kaagapay at sandalan sa hirap at ginhawa. Kaibigan na handang sumuporta ng walang inihinging kapalit dahil maaari nating sabihin na marami tayong magkaibigan. Pero hindi lahat ay tunay na nagtatagal. Kaya kung may kaibigan ka man na handa kang damayan sa lahat ng oras, ay mahalin mo siya at huwag gamitin para sa sarili mo lamang na kapakanan. Dahil aminin man natin o sa hindi ay napakahirap humanap ng tunay na kaibigan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories #1.